Hello mga katoto! Welcome back to our channel, RP TV. Meron po kaming ibabalita sa inyo, and sad to say, this is a bad news po para po sa mga kababayan natin or mga ibang lahi na visitors visa holder. Ito pong video na to mga katoto is bad news talaga. Para sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada as visitors visa. Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa. Ito po talaga ay bad news. Babasahin po namin galing sa may IRCC ang news na ito. Yes. Breaking news po ito mga katoto. Visitors no longer allowed to apply for work permit from within Canada. As of August 28, temporary residents in Canada on a visitor's visa are no longer permitted to apply for a work permit from within Canada. Initially, the policy was meant to expire on February 28, 2025. However, IRCC says it is ending the policy now as a part of our overall efforts to recalibrate the number of temporary residents in Canada and preserve the integrity of the immigration system. The department says applications submitted under the policy before August 28 will continue to be processed. So yun mga katoto ang bad news na ibinigay sa atin ng Canada ngayon ng IRCC. So lahat po ng mga visitors na nandito sa Canada maaapektuhan po mga katoto. So parang ang Canada po ay nagbabago na talaga ng policy nila. So parang nililimit na nila yung mga pumapasok dito sa Canada at mga nakakapag-trabaho. Kasi ang isang kadahilanan po mga katoto dahil ganyan po ang ginawa nila. So, ipapaliwanag po muna namin bakit yung mga visitors visa ay nakakapag-apply ng open work permit or work permit dati. So, nung pandemic po mga katoto, walang masyadong mga immigrant na pumapasok dito kasi sa mga lockdown na nangyari kasi pandemic. So, yung mga visitors na nandito sa Canada noon, may privilege na sila na magkaroon ng work permit, makapag-apply at pinapayagan sila na makapaghanap ng trabaho dito sa Canada para makapag-apply ng work permit. So, yung time na yun mga katoto, pinapayagan pa nila maraming mga visitors na nakapagtrabaho dito sa Canada na bigyan ng privilege. Pero, ngayon mga katoto, yung policy na yon dapat may expired pa siya sa February 2025. So ngayon, kinat down nila mga katoto. Bad news na nung August 28, last na po ng process nila ng pag-apply ng work permit. So, pero ang kagandahan nun, yung from August 27 pababa. Oo. Yung mga naunang nag-apply ng work permit ng mula August 27 hanggang backward, so ipaprocess pa ng IRCC yung work permit nila mga katoto. So ang pinaka naapektuhan. Kaya yung mga nakaprocess na at ongoing na yung process nila, meron pa rin silang pumapag-asa pa rin. May chance pa rin na magkaroon ng work permit. So, pero yung from August 28, tapos onward na yan, wala na. Parang inano na ng IRCC kinat nila. Wala na, hindi na po maaprobahan yung mga yun. Hindi na sila ipapag-process ng work permit nila. So, ang mangyayari po, ang kawawa o mga naapektuhan talaga, yung mga visitor na nandito sa Canada na mag-a-apply pa lang ng work permit nila. At yung mga visitors visa na naghahanap pa lang ng employer nila para magkaroon ng trabaho. So, at saka yung mga visitors visa
na nakapag-apply na at naka-book na ng ticket Oo, na yun. papunta dito sa Canada at ang plano nila is makahanap ng work dito. Hindi para mag-tourist lang, kundi para makapaghanap din ng work, di ba? Kasi po maraming mga kababayan natin, mga katoto, na kasi alam naman natin na napakahirap talagang pumasok dito sa Canada. Kaya ang mga iba, pinipili po nila na makapasok dito sa Canada as a tourist or visitors visa. Kasi madali po ang pag-approve ng visa doon. Tapos, at hindi yun advisable, di ba? Pero karamihan, yun talaga yung pinipili nilang way para mapabilis yung pagpunta dito sa Canada. Pero hindi nila iniisip na kagaya nito, biglang nagbago yung policy ng gobyerno ng Canada, di ba? So ano siya kasi, pros and cons mga katoto, medyo high risk po yung pag-visit visa dito sa Canada kung intention mo talaga ay maghanap ng trabaho. So, napaka-high risk po nila kasi bukod sa wala kang employer na papasukan agad-agad, so pahirapan po ang maghanap ng trabaho. Tapos, yung gagastusin mo pa dito sa Canada, araw-araw mo nagastusin. So, yun po yung magastos doon, negative sides nun. Tapos, yung pag-apply ng work permit, katulad niya, nag-cut off na po or nagbigay ng bad news ang IRCC sa mga visitor visa na hindi na po makapag-apply ng work permit nila. Kasi po, ang nangyari po kasi mga katoto, marami pong mga visitors visa ang nakakapagtrabaho na nakakapaghanap ng employer nila. Tapos, yung mga local, yung mga permanent residents, yung mga citizen dito, yung mga local dito na nakatira, so nahihirapan po. Nag-complain sila na nahihirapan silang magkaroon ng trabaho kasi mostly, yung mga company na ina-applyan nila, yung mga trabahador nila doon or yung mga employee nila, mga tourist visa. Yun po yung naging pinaka-ugat ng ganitong issue. Kasi, syempre, ngayon ang IRCC, pinapriority nila yung mga immigrant dito, yung mga local, yung mga permanent residents and citizen na makapaghanap ng trabaho muna. Ganun siya. Pero, hindi pa po lumabas itong issue na to mga katoto, talagang pahirapan po talaga ang maghanap ng trabaho dito. Lalo na yung mga visitors visa. Kasi meron po kaming nakilala, mga katoto, sinacrifice niya po yung pagiging teacher niya sa Pilipinas. Binenta niya lahat ng mga ari-arian niya, sinacrifice niya yung pagiging teacher niya, tapos yung asawa niya, seaman pa. Tapos, give up din niya yung pagkakasiman niya para dito. So, as a tourist visa. So, yun mga katoto, bukod sa pahirapan maghanap ng employer nila, pahirapan din pong magpa-approve ng extension ng kanilang tourist visa. Yes, and mas lalo pang pinahirap ngayon. Kasi, meron ng government policy na talagang ititigil na nila yung pag-approve ng work permit para sa mga visitors visa. So, kaya lagi po namin sinasabi na ang mabilis po talaga na pagpunta dito is yung tourist visa, but hindi po siya advisable na yun po yung gagamitin natin. Marami po tayong pwedeng gawin or paraan para maka-apply po tayo ng legal at siguradong mayroon tayong mapupuntahan na trabaho na dito. So, gaya po ng Neto, check nyo po dyan yung agency nila na pwede nyo applyan. Pwede rin po sa Indeed, sa Job Bank. Marami pong mga company na hiring sila. Tiyaga-tiyaga lang po talaga ang paghahanap. Tapos, alert din po kayo sa mga agency na applyan nyo. Yes. Kasi
nahihirapan na nga pong mag-apply dito sa Canada, makaghanap ng employer, tapos mabumodus pa tayo ng agency, di ba? So, Yes. kung gusto nyo po mga katoto, panoorin nyo po ito para ma-legit check nyo po yung agency na ina-apply ninyo. Yes, tama yun. Kaya, mga katoto, pray lang po tayo lagi kung talaga pong para sa atin ang pagpunta ng Canada, ipagkakaloob po ng Diyos sa atin. So, ingat lang po tayo sa mga modus kasi sa sobrang eagerness natin na pumunta ng Canada, minsan doon tayo nadadali, di ba? So, yun mga katoto, marami po kaming mga kaibigan na nag-i-inquire sa amin na gustong magpunta dito sa Canada. Hindi po namin talaga ina-advise sa kanila na mag-tourist. Wag na wag po ninyong gagawin, mag-tourist kung intention nyo maghanap ng trabaho dito sa Canada. Yes. And uulitin po namin sa mga visitors visa po na nakaprocess na ng mga papel from August 27 backward, may chance pa po kayo na maaprubahan kasi pinaprocess pa po nila yan. Pero yung mga from August 28 onward, so yun po ay kinat na po ng IRCC. Yes, IRCC or yung gobyerno ng Canada. Yung pag-approve po ng work permit nila. So, bad news po itong ibabalita namin na ito. Sa mga makakapanood po nito, sana maging aware kayo. Tapos, mga nagbabalak pumunta dito sa Canada, sana pag-isipan nyo po ng maraming beses. Kasi hindi po biro ang gastos papunta dito. Yung pamasahe pa lang, yung plane ticket pa lang, magkano na? Hindi naman po 1,000 lang yung plane ticket. Halos magkano? 50,000 pesos. Yun po yung ginagastos. So, hindi po madaling hanapin ng 50,000 pesos sa mga sa panahon ngayon. So, dapat mag-ingat po tayo. Hindi po tayo pa dalos-dalos sa ating desisyon. Yes. At hindi po pa dalos-dalos na porket yung isang tao na to na nakapag-apply na naging okay yung ginawa niya, hindi po ibig sabihin na gagayahin na po natin yon. Yes. So, dapat pag-isipan mabuti, pag-aralan mabuti, magtanong-tanong, magbasa, manood ng ganitong video para magkaroon po kayo ng maraming idea para sa hindi po kayo mamodus, hindi po kayo mahirapan pagdating ng panahon. Yes. Kaya kung ikaw po na nanonood dito sa video na to at meron kang kakilala na nagbabalak na maging tourist visa dito sa Canada, ipasa mo na itong video na ito para ma-aware siya. At kung meron kang mga kaibigan or ikaw mismo ay nagbabalak na mag-tourist dito sa Canada, mag-isip-isip ka po muna at mag-matsyag at magtanong-tanong kung safe na ba ang pag-apply ng tourist visa dito sa Canada para makakuha ng work permit. So, yun mga katoto. Napansin ko po kasi sa gobyerno ng Canada, since nung nag-apply po ako dito, so, yung mga naunang nag-apply dito na nakarating dito sa akin, sinasabi nila na pahirapan na. Sa mga susunod na mga araw, pahirapan po ang pagiging pag-i-immigrant dito. So, dati walang IELTS, walang kahit na ano. So, dati wala ding mga tawag dito, yung bank, yung show money, ganyan na ano nangyayari. So, ngayon, pati yung visitor's visa, marami na pong binago ang Canada. Requirements at mga process ng mga papel hanggang sa dumating yung point na talagang hinintunan nila ang pag-hire. At ang reason po is yung nabanggit ni Katoto kanina, kaya sila nag-decide na i-cut na ang pag-approve ng visitor's visa to work permit. To work permit, yan po mga katoto. So, yun po mga katoto, ito po yung munting balita namin sa inyo. Malungkot man, sad man, bad news man, ay pagpatuloy pa rin po natin yung pangarap nating makapunta dito sa Canada.
Basta sa tamang panahon at sa God's will. Yes. Yan, ibibigay po sa atin yan. So, mag-iingat po kayo lagi mga katoto. Bye-bye po. And shoutout pala sa mga subscriber namin at sa mga nanonood nitong video na to. Ikaw mismo, shoutout sa'yo at sa mga silent viewer namin. Maraming salamat po mga katoto. God bless. Bye-bye.